Pilot error and a fake safety clearance are among the factors behind the plane crash that claimed the lives of then DILG Secretary Jesse Robredo and 2 other persons last August 18. President Aquino says this is based on the results of an investigation conducted by the Aircraft Accident Inquiry and Investigation Board. Also killed in the crash of the Aviators Piper Seneca were pilot Captain Jessup Bainting and co-pilot Kshitiz Chand. Rocky Ignacio filed this report. Ladies and gentlemen, President Aquino announced the findings of the investigation conducted by the Civil Aviation Authority of the Philippines on the plane crash that killed former DILG Secretary Jesse Robredo and 2 others in Masbate last August. The President is dismayed that the tragic incident was caused primarily by pilot error and improper aircraft maintenance o Piper Seneca. The investigation board was headed by Captains Amado Suleiman Jr. and Beda Bajola. Nauna po nating mabasa ang inisal na resulta ng investigasyon, magkahalong lungkot at pagkadismaya po ang ating naramdaman. Iisa po kasi ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung tama lang ang ginawa ng ilang tao, kung sinunod lang ang mga patakaran ng industriya, kung nanatili lang na matapat sa kanilang obligasyon ang ilang sangkot, tiyak pong naiwasan dapat ang nangyaring trahedya. Nais ko lang pong linawin, hindi po pagbabatuhang sisi ang gusto natin gawin. Hanggat natin ay katarungan, hindi lang para kay Jesse, kundi maging sa iba pang nasawi. Hanggat natin ay maiwasan na maulit ang ganitong pangyayari. Based on the investigation, Captain Jessup Bainting had no expertise on one engine inoperative emergency of Piper Seneca. Instead of going back to Cebu Airport for a modern air navigation and communications equipment, Bainting decided to land at the Masbate Airport, where he undertook improper approach procedures. Malinaw ito nang nabigo niyang panatilihin ang ligtas sa paglipad ng eroplano ng iisang makina na lamang ang gumagana. Bukod dito, 23 minuto matapos silang mag-take off sa Mactan, batid na ng piloto na palyado ang kanilang makina. Subalit sa halip na bumalik, tumulak pa rin sila sa Naga. Inabot pa sila ng 70 minuto sa Impapawid bago ang kanilang pagbaksak. Ibig sabihin, kung agad silang bumalik sa Mactan, mataas ang posibilidad na naiwasan ang aksidente. Pangalawa, taliwas sa Piper Seneca Flight Manual Procedures for Twin-Engine Planes ang pagbababa niya ng landing gear at flaps kahit na hindi tiyak kung aabot sila sa runway ng Masbate. Ayon sa mga eksperto, dumagdag ito sa drag na siyang nagpabagal sa eroplano hanggang sa hindi na ito makontrol at tuluyang bumagsak. The investigators also questioned the Aviator's compliance to Piper Seneca's airworthiness and aircraft maintenance. Napatunayan sa investigasyon na mismo mga mekaniko ng Aviators ang nagkukumpuni ng Piper. Gayong hindi naman sila otorisado na manufacturer na magsagawa ng maintenance sa nasabing eroplano. Dahil sa patong-patong at pare-parehong tungkulin ng kanilang mga opisyal, nagkakaroon ng conflict of interest. Kaya hindi nabibigyan ng tamang atensyon ang ligtas na kondisyon ng eroplano. Base sa ilang papeles na nalikom ng investigation panel, sangkot rin di umano sa kuntsabahan ang Aviators at isang inspector ng CAAP sa tahasang paglabag sa mga regulatory requirements. Nobyembre 2011, nang pinalitan ang right-hand engine propeller ng bumaksak na Piper Seneca di umano. Upang matiyak na ligtas sa paglipad ng eroplano, nag-file ng propeller overhaul report si Ginoong Nelson Napata, ang Director for Maintenance ng Aviators noong Enero. Nagad namang inaprobahan ng CAAP Airworthiness Inspector na si Ginoong Fernando Abalos. Ayon sa Aircraft Test Flight Report ng CAAP, nabigyan ng test flight clearance, inabot ng 1 oras ang test flight at satisfactory ang kondisyon ng Piper Seneca. Subalit, isinagawang investigasyon, walang record sa aircraft logbook ang nasabing test flight. Wala ring nakatalang flight plan dito ayon sa Mactan International Airport. Malinaw po ang ginawa nilang panlilinlang at pandaraya. Ang naging kabayaran, buhay ng 3 tao. President Aquino also renewed his order to review of all flying schools, taxi operators, and maintenance organizations. The President ordered the Department of Transportation and Communications and CAAP to hasten reforms in the aviation industry. Lahat po ng permit at lisensyang inaprubahan ng CAAP
Muli nating pinapa-audit at kung may makita tayong dumaan sa shortcut at lumabag sa mga nakasaad sa Philippine Civil Air Regulations, agad po nating babawiin. Muli rin po nating sinusuri at pinapatibay ang mga alituntunin sa pagpapatakbo ng mga flying schools, air taxi, approved maintenance organizations at iba pang grupo na may kaugnayan sa industriyang panghimpapawid sa bansa. Nais natin matiyak na kung hindi ka kwalipikado, hindi ka mabibigyan ng lisensya. Bukod sa pagbuo ng mga pamantayan magagamit para sa mas epektibong crash rescue operations, inaasahan din natin ang DOTC at CAAP na magpanday ng mga karagdagang mekanismo upang mas mahigpit na maipatupad ang mga regulasyon ng industriya. Meanwhile, CAAP Director General William Hodges claimed that the country's commercial airspace remains safe. A new investigating body was formed to determine the possible culpability of other CAAP and Aviator's personnel, Aviators. A new investigating body was formed to determine the possible culpability of other CAAP and Aviators personnel to the incident. Aviator has been suspended. Its full operation before, but not its personnel, not yet. We need to go through a due process thing. And regarding the investigating body, I have designated Assistant Director General Fajardo to look into this matter and present to me certain actions that have to be taken within 2 weeks' time. For the People's Television, Rock Ignacio.